Good morning po mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Praise God sa panibagong Sunday na ipinagkaloob niya sa atin. Muli po, sama-sama tayong nagpupuri sa Panginoon, umaawit ng awit pagsamba para po sa Kanya at ganoon din sama-sama tayong nananalangin. At hindi lamang yon, subalit meron din tayong panahon para pag-aralan, pagbulay-bulayan ang Kanyang banal na salita. So welcome po sa ikatlong bahagi ng ating pong series entitled Ransom. It is a Holy Week series. Parang ang bilis ng panahon, ano? Alam niyo po, a year ago, mid-March din, ay nasa huling bahagi na kami ng preparation para sa darating na Eljor National Convention. At yun ay gaganapin sa Bacolod Holy Week mismo. Ayan, okay? Ngayon nasa ikatlong linggo na ng March at ilang Sundays na lang, ilang linggo na lamang ay Holy Week na naman. Kaya napakabilis ng panahon. Isang taon na at mahigit isang taon na that we're doing this online worship service at patuloy po tayong maging maingat at patuloy tayong maging mapanalanginin. Hilingin po natin ang biyaya, proteksyon, pag-iingat ng Panginoon, hindi lamang sa atin, sa ating pamilya. At biyayaan tayo ng patience at grace ng Panginoon as we go with this crisis na nararanasan po natin. So muli po, welcome sa ating third installment of our series entitled Ransom. At ang ating pong text sa buong series po ay matatagpuan natin sa Book of Ephesians. Ayan, okay, yung unang tatlong chapter ng Ephesians. Alam niyo po, napakaganda nitong Book of Ephesians. Ito po ay pwedeng hatiin sa dalawang bahagi. Yung unang first three chapter ay tumutukoy po ito sa istorya ng pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin. Yan. Sulat niya po ito sa Saints in Ephesus at ito rin po ay patungkol sa kaligtasan, doktrina ng kaligtasan. At yung ikalawang bahagi nito ay practical Christian living. Yamang tayo ay niligtas ng Panginoon, paano natin ipapamuhay ang ating buhay Kristiyano, ang buhay na nakaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon. Isa pong bantog na expositor, meron akong ilang mga libro rin ni Warren Wiersbe. Meron po siyang exposition ng New Testament at ang title niya sa bawat book ay about B, yung kanyang B series. At ang Book of Ephesians ay Be Rich ang kanya pong title. So napakaganda nito sapagkat the Book of Ephesians teaches us kung gaano kayaman sa spiritual na pagpapala ang mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano. Kagaya nung napag-aralan po natin nung mga nakaraang Sundays. Ayan, okay? So yan po ang kayamanan na natanggap natin sa Panginoon. So ano yun na we are chosen before the foundation of the world. We are predestined to be adopted into His family. Ayan. So that's spiritual blessing. Bukod sa pinili ka na bago ka pa ipinanganak at bago pa lalangin ang sanlibutan, ikaw ay itinalaga para mapabilang sa kanyang pamilya. Tayo, naligtas ay ibinilang na bahagi ng kanyang pamilya. So hindi lamang yon ang pagpapala na ating tinanggap, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon at pinatawad sa ating pong mga kasalanan. Wow, purihin ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng karunungan, iniupo niya tayo sa kanyang lugar in the heavenly places and a lot more of spiritual blessings na natanggap po natin. Ayan, okay? Kaya batiin natin yung ating mga kasama dyan. Hindi man tayo mayaman sa material na bagay, yung ilan sa atin, but yung iba rin ay blessed with material things. Pero higit sa lahat, we are blessed because we are saved, we are redeemed, we are chosen
We are adopted into His family. We are predestined to be conformed into His likeness. Wow, praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. So, ngayon po, our topic is entitled Save. Ayan, okay? We are saved by grace, and that is through faith and for the purpose of doing good works. Basahin po natin yung ating text this morning. Yan po ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. So bagamat ang context nito ay mula verse 1 hanggang verse 10, mamaya titingnan po natin yan, madadaanan po natin. So let's just read Ephesians chapter 2, 8, 9, and 10. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Praise God for His word. Let's pray. Hilingin natin ang biyaya ng Panginoon as we meditate His word this morning. Lord, thank you so much, O God. Ngayon po, pag-aaralan namin, pag-uusapan namin, pagbubulay-bulayan po namin ang pagliligtas na iyo pong ginawa sa amin. Salamat po sapagkat mahigit 2,000 taon nang nakararaan, ikaw po ay nag-alay ng iyong sarili. Ikaw ay namatay para tubusin kami sa aming pagkakasala. Subalit ikaw ay muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng bagong buhay sa pamagitan mo. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, pinapanalangin namin na gabayan mo po kami, bigyan mo kami ng pangunawa na nagmumula po sa iyo. On our own, hindi po namin kaya na i-grasp, unawain at maunawaan ang iyo pong salita. Kaya, Banal na Espiritu, tulungan mo po kami at matapos ang panahong ito ng pagbubulay-bulay namin ng iyong salita. Hayaan mo po na kami po ay lumakad ayon sa iyong kalooban, maging mabunga, maging matatag, at maging malakas na mga Kristiyano. Salamat po, niluluwalhati ka namin at pinararangalan. Sinasamba ka namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. So, ang outline po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay titingnan natin ang tatlong napakahalagang salita dun po sa binasa po natin na verse in Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10. Sabi doon, for by grace you are saved through faith. It is not of your work. It is the gift of God, so that no one can boast. So, yung tatlong salita po na yon ay grace, faith, and good works. So, we are saved by grace, and that is through faith to do good works. So, isa-isahin po natin. Una po, sabi sa verse 8 again, we are saved by grace. Ayan. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. We are saved by grace. So ano po ba ang grace? Meron pong ilang kinuha tayong definition or description of this word grace. So ang isa po, God's favor toward the unworthy, or God's benevolence on the undeserving. So it is the favor or the benevolence of God. So grace is about His love and His mercy. So sino ang recipient nung
nung favor na yon, yung benevolence na yon, yung mercy na yon, yung pag-ibig na yon ng ating Panginoon. Yung unworthy, yung undeserving, yung hindi karapat-dapat. O, kaya yun ang biyaya. Hindi karapat-dapat, hindi deserving, hindi siya worthy, pero natanggap niya yung dakilang pagmamahal. Natanggap niya yung mercy, yung awa ng Panginoon. So that is grace. Kaya nga ang sabi rin ng iba dito, it is unmerited favor. Yung favor na hindi pinagsumikapan, hindi pinagtrabahuhan. Ayan, okay? Merong isang acronym, yung GRACE, G-R-A-C-E. It is God's riches at Christ's expense. Okay? So yan po yung kalahati, yung yaman. 'Di ba yung sinabi natin kanina, yung Ephesians chapter 1 is about how rich we are as a Christian because of the grace of God. Ayan, okay? Pero ang bayad noon nung yaman na ating natanggap ay yung sakripisyo ni Jesus Christ doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya it is God's riches na natanggap natin at Christ's expense. Isa pong napakaganda pang illustration of this grace na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ay yung hymn, yung sikat na hymn na ang title ay Amazing Grace. Ito po ay sinulat ng isang tao na nakaranas ng amazing grace ng ating Panginoon. Sabi niya nga, He saved a wretch like me, yung makasalanang kagaya ko. Si John Newton po ang sumulat na ito. Kristiyano raw yung kanyang mother, pero namatay ng maaga. So siya po ay nagtrabaho sa isang shipping company, pero ang in-export ay mga slave from Africa, sapagkat yung father niya ay ganun din ang nature ng work. Okay? So kilala siya sa kanyang trabaho na talagang masama, manginginom, ayan, so lasinggero, ayan, drunkard. Talagang pag nabanggit ang kanyang pangalan, yun ang connotation sa kanya. Talagang basagulero, manginginom, at sugarol doon sa barko nila. So isang pangyayari sa buhay ni John Newton na sila po ay nakaranas ng matinding bagyo doon sa laot. Okay? At sa pagkakataong yon, yun ang naging turning point ng kanyang buhay. Isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ayan. At siya ay tinransform ng Panginoon hanggang isang araw na isulat niya ang hymn na ito na Amazing Grace. At ito pong hymn na ito ay napakagandang description ng Ephesians chapter 2. Ayan. Ang sabi doon, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Okay? So, sino siya dati? Lost. Ngunit, may nangyari. May ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya ngayon siya ay natagpuan na. Dating ligaw, ngayon ay natagpuan na. Because of the grace of God. So this grace was blind but now I see. Dating bulag sa katotohanan, bulag sa kabutihan, pero ngayon nakikita na ang liwanag na nagmumula sa Panginoon. Because of the grace of God. Alam niyo po, higit nating mauunawaan yung pinag-uusapan nating grace. Okay?
yan ang dahilan ng ating kaligtasan. We are saved by grace. In order for us to really understand this grace, kagaya po ni John Newton, meron pong isang apostle na ang tawag niya sa kanyang sarili ay worst sinner. Sinulat niya po ang aklat ng Ephesians. At ang pangalan niya ay Apostol Pablo. Ayan, okay? So, sino ba tayo? Bago tayo nakakilala sa ating Panginoon. Ano ang description natin in order for us to appreciate this grace? So let's look at the yung mga naunang talata sa verse 8, 9, and 10. Okay? Basahin natin verse 1 ng Ephesians chapter 2. Sabi doon, as for you, you were dead in your transgression and sins. So, yan ay sulat niya sa mga saints in Ephesus. Yun po ang mga Kristiyano tinatawag na saints. Okay? So, ang mga santo po hindi lang yung mga patay. O tayong mga nakakilala sa Panginoon. Yes, we are not perfect, but ang tawag ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin na nagsuko ng buhay sa Panginoon, naranasan ng pagliligtas ng Panginoon, ay binanal ng Diyos. Ayan, saints. Pero bago tayo naligtas, bago tayo naging saints in the sight of God, in the presence of God, before we were dead in our transgressions and sins. Okay? So dead. Tayo po ay patay. We are not just hopeless and helpless, but we are lifeless. Okay? So yun po ang kalagayan natin. Yes, humihinga tayo physically, pero ang totoo, ang sabi ng Biblia, tayo ay patay dahil sa kasalanan. Yan po ang ating kalagayan, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ang sinusunod natin ay yung ruler of this world. Ayan, okay? Yung prinsipe ng kadiliman at ng mundo. Ayan. Yung naghasik ng pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon. Verse 3 says, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving wrath. Okay? So yan ang ating kalagayan. Dati, lahat tayo ay, ang deserve natin ay ang wrath. Hindi yung mercy, hindi yung love ng Diyos, pero yung kanyang puot, yung kanyang galit, yung kanyang hatol, yung kanyang parusa. Sapagkat ang buhay daw natin ay nabubuhay tayo gratifying the cravings of our flesh. Ayan. Puro evil at makasariling pamumuhay, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, kasalanan, kadiliman, at masasamang bagay ang ating ipinapamuhay. Okay? I was blind. Ayan. So ito ako dati. Okay? I once was lost. Ako ay ligaw. Pero sa verse 4, ito po ang napakaganda. But because of His great love for us, God, who is rich and in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you had been saved. Subalit, ayan, may ginawa ang Diyos. But God, because of His love, but because of His richness in mercy, ang yaman ng kanyang awa, tayong patay, tayong disobedient, tayong papunta ng impyerno, ay kinahabagan ng Panginoon, nakatanggap ng biyaya. And that's grace. That's amazing grace. Kaya anong nangyari? From being
dead in transgression and in sin, from following the cravings of the flesh, from being children of disobedience. Verse 6, God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Jesus. Binigyan niya tayo ng bagong katayuan. Hindi na makasalanan, subalit banal na. Hindi na makamundo, subalit makalangit na. Tayo raw ay nakaupo kasama ni Kristo sa kanyang trono. Hindi physical, subalit spiritual. We are heavenly citizen and heavenly minded. Dati carnal, worldly minded. Yan ang ating katayuan. But because of God's grace, ayan, napunta tayo sa isang katayuan na hindi natin deserve at hindi natin alam paano tayo nakapunta ron. Ayan, kung paano nangyari, hindi sa gawa natin, hindi sa mabubuting gawa, at walang credit anuman. Wala tayong contribution doon sa bagay na yon. O kasi tayo makasalanan, hindi nga raw natin sinisik, hinahanap ang ating Panginoon. Pero salamat, ang yaman ng biyaya ng Panginoon, ang yaman ng kanyang awa, dakila ang kanyang pag-ibig. So that is grace. Amazing grace. How sweet the sound. I once was lost, but now I am found. I once was dead, but now alive in Christ Jesus. I once was children of disobedience, but transformed by the Lord. I once was doomed, destined to hell, but now I am seated with Christ in the heavenly places. Praise God. So, nakamtan natin yon by the grace of God. At ito raw ay not of our works. Hindi dahil sa gawa natin. It is the gift of God. So that's the description of God's grace. So when we talk about gift, ayan, gift is hindi lang gift na undeserved gift, pero hindi ito loan na kailangan mong bayaran ang Diyos. This gift is undeserved gift kasi hindi tayo worthy. At bukod sa it is undeserved gift, we cannot earn this grace, yung ginawa ng ating Panginoon. Hindi natin kayang pagsumikapan. Alam nyo, minsan yung iba merong misconception of grace. Yung naging dahilan ng ating kaligtasan. Akala nung iba dahil sa mabubuting gawa. Pero sabi dito, it's not by our work, so that we will not boast. Ayan. Kasi magiging baliwala yung kamatayan ni Kristo sa krus kung kaya pala nating iligtas ang ating sarili by our good works. Ayan. Sabi ng Bible, our works are filthy rags in the sight of God. Maruming basahan sa kanyang harapan. So, hindi tayo kayang iligtas ng ating mabubuting gawa. Grasya ng Panginoon. Okay. Parang isang illustration. Merong isang binata nangarap, katatapos lang ng kanyang kaarawan, nangarap na sa susunod niyang kaarawan ay mag-iipon siya at magsisikap siya para makabili siya ng kanyang sasakyan. Okay? So siya nga ay nagsumikap ng gusto. Naging masinop na manggagawa, hindi uma-absent at saka talagang nag-overtime pa para sa kanyang goal na magkaroon ng bagong sasakyan. At hindi lamang yun, talagang nagtitipid siya ng gusto para sa kanyang minimithid. Pagsapit ng kanyang kaarawan, okay, ay malayo doon sa presyo ng isang
bagong sasakyan. Ganun pa man, nakita ng kanyang ama yung kanyang pagsusumikap, yung kanyang kasipagan, at yung kanyang pagtitipid. Kaya sa kanyang yaman, sa kanyang awa, at sa kanyang generosity, hindi lang yung minimithing kotse ng kanyang anak, higit pa ron, napakagarang sasakyan ang naipagkaloob sa kanya. Wow! Anong tawag natin doon? Di ba? Totoo na yung kanyang ama ay gracious, generous, ayan, okay, at talagang loving father. Pero hindi po ito ang exact illustration or representation of God's grace. Higit pa ron yung sinasabi nating grasya, biyaya o kagandahang loob ng ating Panginoon. Okay? Kasi pwede nating masabi na deserving siya for that gift, deserving siya for that generosity and graciousness ng kanyang tatay. Kasi talagang hindi siya naglakwat sa kanyang pagtatrabaho, nagpakasipag siya ng gusto at nagtipid pa siya. Pero kung natanggal siya sa trabaho dahil ang tamad-tamad niya, nagpa-banjing siya. Okay? At paano kung hindi siya nag-ipon, subalit ginugol niya sa bisyo yung kanyang sweldo. Okay? At wala siya, pagdating ng kanyang kaarawan, hindi naganap yung kanyang minimiti sapagkat zero ang kanyang naipon, nawala na siya ng trabaho dahil sa kanyang kalokohan at ginastos niya pa sa bisyo. Pero sa kabila nun, binilhan pa rin siya ng sasakyan. Siya ay unworthy, undeserving, but received a gift. And that's the description of the Bible sa bawat isa sa atin. We are undeserving. We are unworthy. Bakit? Kaaway tayo ng Diyos. Yan ang kalagayan natin nang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Diba? Sa Romans chapter 5, verse 8. Ayan. Ano ang kalagayan natin? Okay? Christ died for us when we are sinners, enemies of God, children of disobedience. We are not worthy, but Christ save us. Niligtas tayo ng ating Panginoon. In His grace, God is willing to forgive us and bless us abundantly in spite of the fact that we don't deserve to be treated well with so much generosity, with genuine and pure love of God. Praise the Lord. That's the grace of our God. We are saved but by that kind of grace. Wala tayong may pagmamalaki kasi hindi natin deserve, hindi tayo karapat-dapat. At hindi natin kayang pagtrabahuhan. No amount of good works ang makapagliligtas sa atin. 'Di ba? Nalulunod ka nga eh. Hindi nga lang nalulunod, patay ka eh. So, hindi mo maililigtas ang iyong sarili. At palagay na lang natin na you need help or nalulunod ka. Meron bang isang tao na hinahawakan niya yung kanyang sarili para iligtas? Ayan, nalulunod ka pero ikaw ang nagliligtas sa iyong sarili. Okay? Kaya, Jesus is our Savior. And He died on the cross. Hindi niya ni-lower yung kanyang standard. Ang kasalanan dapat bayaran. Kaya meron tayong Holy Week, Semana Santa. Inaalala natin, mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Si Kristo, Jesus Christ was hung on the cross. For God so loved the world, He gave His one and only Son. That's the grace of God.
Yan ang yaman ng kanyang awa. Yan ang kanyang dakilang pagmamahal. Hindi tayo karapat-dapat namatay siya para sa atin. Paano natin matatanggap yang grasya, yang dakilang habag, yang pagmamahal ng ating Panginoon? Diba sabi sa verse 8, "For it is by grace you have been saved through faith." And that's the second key word, through faith. We receive the grace of God through faith. It is not from ourselves, it is the gift of God. So, we are saved by faith. We are saved by grace through faith. Ano ba yung pananampalataya na nakapagliligtas, yung natanggap natin ang awa ng ating Panginoon? Ayan. Alam niyo po kasi pag pinag-usapan natin yung pananampalataya, lalong-lalo na dito sa atin, bilang mga Pilipino, we are the only Christian nation in Asia, di ba? Others are Muslim, atheists, Hindus, Shintoists, and iba pa. Pero napakalaki ng porsyento dito sa ating bansa na meron daw Christian belief, quote unquote. Ayan. Kaya halos lahat tayo ay nananampalataya o naniniwala daw sa Diyos. Ayan. Pero totoo ba na tayo ay naniniwala o nananampalataya sa ating Panginoon? Ano ba yung pananampalatayang nagliligtas? At ano yung pananampalatayang peke o hindi totoo? Ayan. So, faith that saved, una, is not mere head knowledge. So, yan ang problema natin. Karaniwan ng ating paniniwala hanggang dito lang, hanggang ulo lang, head knowledge lang. Kilala lang natin na merong Kristo sa Biblia. We know Jesus. We know the Bible. Yung iba nga talagang well-versed sa salita ng Panginoon. May mga sinasaulong talata. Pero dahil ba alam natin ang kwento patungkol kay Jesus? Alam natin na tuwing lalong-lalo na sa pagdiriwang ng mahal na araw na si Jesus ay namatay, subalit muling nabuhay, sapat na ba yun? Ayan. Alam niyo po, knowing about Jesus and the Bible, and even salvation is not enough to save us. The Bible says that even the devil believed that there is one God and shudders. So, nanginginig pa ang demonyo. Naniniwala rin sila na si Jesus ay Diyos. Ayan. Minsan yung tao talo pa ng Diablo Diablo naniniwala na Diyos si Jesus at nanginginig pa. Pero ang Diablo ba ay liligtas, pupunta sa langit? Hindi. Ang kanyang destiny ay ang impyerno kasama ang kanyang mga alipores. At hanggang ngayon, naghahanap pa sila ng mga dabarkads at mga marami pang makakasama para ibulid sa lawang apoy at maghihirap for eternity, forever and ever and ever. So Satan is not saved. The devil is not saved. But they know Jesus. They believe that there is one God. So ang pananampalatayang magliligtas, hindi lang sapat na kilala natin si Jesus, alam natin ang kwento patungkol sa Kanya. Hindi lang hanggang isip. Ayan. Pangalawa, hindi lang
ang pananampalatayang magliligtas ay hindi lang yung temporal faith. Ayan. Marami rin sa atin ganyan. Lumalapit lang sa Diyos, nananampalataya lang, naniniwala lang pag nasa crisis na, pag meron ng desperate moment sa kanilang buhay, pag tinamaan ng matinding sakit, tatawag sa Diyos, maniniwala, mananampalataya, kikilalanin ang Diyos. Pero nung kalakas-lakas ng katawan, kalusog-lusog, namumuhay sa kasalanan, sa bisyo, sa kadiliman, at sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Nung matindi na yung karamdamang nararanasan, ayan, lalapit sa Panginoon. So, temporary lang. At pag minsan medyo umayos-ayos ang katawan, nakakalimutan na naman ang Diyos. That is temporal faith. O kaya yung nalugi ang negosyo, nasadlak sa utang, wala nang malapitan. O, sa Diyos ngayon, lalapit. Purihin ang Panginoon. Minsan ginagamit niya yung sitwasyon na yan, circumstansya na yan, para maging tunay yung ating paglapit. Pero minsan, yung iba, yun nga temporal, lalapit lang sa Diyos sa panahon ng krisis. Hindi ganap na nagsusuko ng kanilang tiwala sa ating Panginoon. Okay? So, sa panahon ng matinding karamdaman, sa panahon ng matinding problema ng pinansyal, o kaya ay krisis pananalapi, o kaya problema sa puso or emotion, yung merong mga problema sa ugnayan. Okay, maghihiwalay na mag-asawa, merong pasaway na anak, talagang hindi na makatulog, problemado sa kanilang mga ugnayan. Sa panahong yun, lalapit sa Panginoon. So yung tinatawag na temporal faith. Lalapit ka lang sa Panginoon dahil merong krisis, merong problema. Pero pagkatapos, iiwanan ng Diyos, mamumuhay na naman, kapiling ng dyablo, at hindi kalooban ng Diyos, subalit kasamaan at namumuhay sa kadiliman. So, hindi magliligtas yung pananampalataya na ganun. Kailangan mo lang ang Diyos sa panahon ng iyong krisis. Kaya ano ang pananampalataya na magliligtas? Saving faith is trusting in Christ alone for the gift of eternal life. Yung ang tiwala mo nasa Kanya lamang para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. It is resting in Christ and what He has done on the cross of Calvary. Saving faith ay kagaya nung sinabi sa Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yung belief na yan ay yung ganap na pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo kung sino siya at kung ano ang ginawa niya para sa atin. So yun, kailangan i-embrace natin. Sino si Jesus? Okay? If He is just a man, He cannot save us. Kasi ang tao hindi pwedeng iligtas ang kanyang kapwa-tao. All of us are sinner and fall short of the glory of God. Ayan. Kaya ang Diyos nagkatawang tao. So we must embrace that. Jesus Christ is 100% God and 100% man. Diyos na nagkatawang tao in order to die on the cross para iligtas ang bawat isa sa atin. And trust Him on what He has done on the cross. Ano bang ginawa niya? Tinubos niya tayo. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya kung isa-summarize natin, saving faith is transferring our trust from ourselves. Kung naniniwala tayo na pupunta tayo sa langit o maliligtas tayo dahil sa ating sarili, no, hindi. Ine-ekesa natin yan. Hindi yun ang pagtitiwalaan natin.
transferring our trust from relying on good works para tayo ay mapunta sa langit. No, we will not trust good works in order for us to go to heaven. Kasi nga, kung kaya nating iligtas ang ating sarili through good works, or kaya nating iligtas ang ating sarili sa pamamagitan natin or sa pamamagitan ng ating relihiyon, okay? So, bakit pa siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo? So, faith that saved ay mula sa lahat ng pinagtitiwalaan natin, akala natin magliligtas sa atin, tatanggalin natin yung ating tiwala roon at ililipat natin kay Kristo kung sino siya at kung ano ang ginawa niya. Yan ang pananampalataya na magliligtas at tinutukoy ng salita ng ating Panginoon. It's trusting in Jesus Christ alone and what He has done on the cross of Calvary. Diba? Kaya dun sa krus sinabi ng Panginoon, it is finished. Nabayaran na. Dahil sa ginawa niya, sa sakripisyo niya, okay, natapos na yung ating kaligtasan. So, ang part na lang natin, magtiwala sa Kanya. Ilagak ang ating tiwala sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Purihin ang Panginoon. Merong isang illustration. Ito ay naging sikat rin para i-illustrate itong transfer trust o ganap na pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Si Frank Gravalet, or mas kilala na Charles Blondin, ay naging bantog sa Europe at Amerika. Siya po ay famous acrobat. Ayan, okay. At nakilala siya ng gusto sa kanyang pagtawid doon sa Niagara Falls sa pamamagitan ng lubid. Ayan, okay. So, meron sa mga tawag dito sa pagsasaliksik na sa kanyang pagtawid, ayan, nagbuhat siya ng tao, kumuha siya ng wheelbarrow at lumakad pa siya sa stilts yung sa tungkod at sa nagluto pa siya ng itlog doon sa gitna ng rope. Okay? On one occasion ay he asked the audience kung sila ay naniniwala na pwede siyang tumawid using the wheelbarrow pero may nakasakay na tao. And palakpakan ng mga tao. Naniniwala sila. Pero he challenged the audience kung sino ang magbo-volunteer na sasakay doon sa wheelbarrow to cross the Niagara Falls. Okay. Siguro kung isa tayo ron, baka mag-aatubili din tayo at mag-iisip na sumakay doon sa wheelbarrow na itutulak ni Charles Blondin to cross Niagara Falls. Pero if you really believe, pwede kang magtiwala sa kanya, kayang-kaya niya because of his skills and whatsoever. Pero alam niyo, ang pinagtitiwalaan natin sa kaligtasan is not Charles Blondin, but Jesus Christ Himself, the God who became man in order to save us. Okay? Diyos na nagkatawang tao. We can fully put our trust sa Kanya. Reliable siya. Because He is God. And yung Kanyang ginawa. Kasi hindi sapat ang dugo ng hayop. At hindi na natin kayang iligtas ang ating sarili. Lahat ay nagkasala. Wala ng ibang paraan. Kaya yun lamang ang pagtitiwalaan natin in order for us to be saved
and to be with God in heaven. Okay? Aside from that, wala po. So that is faith. Okay? Yung pananampalataya sa Panginoon, hindi lamang head knowledge, hindi lamang dito sa utak natin. Alam natin ang Biblia, alam natin na may Diyos, kilala natin si Jesus. Okay? Pero hanggang utak lang, wala dito sa puso. Pag application na, hindi na natin kaya. So hindi po yon, hindi head knowledge. At hindi rin temporal. Ang pananampalataya natin hindi lang during time of crisis, pagkatapos wala na. Pero pagtitiwala, pag-surrender, pagsuko, and fully trusting who Jesus Christ is, embracing who He is, and putting our trust doon sa finished work of Him, doon sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi pa po natin nagawa yan sa ating buhay, ayan, alam lang natin na may Diyos. At kilala lang natin si Jesus as Jesus of history. At may Bible nga tayo pero inaalikabok sa ating mga tokador. Tawag na natin sa ating sarili, Kristiyano, naniniwala tayo sa Diyos. Pero pag tinanong tayo, kung sakaling mamatay ka, tiyak ka bang pupunta sa langit? We cannot say yes. Okay? Sapagkat mismong tayo, hindi tayo kumbinsido that we are really embracing who Jesus Christ is, and we are trusting His finished work on the cross of Calvary. At paano mo malalaman na nilipat mo na nga ang iyong tiwala mula sa mga bagay na inaakala mong magdadala sa iyo sa langit o magliligtas sa iyo? Sa EE or Evangelism Explosion, may 2 diagnostic question. A question of saan ka sumasandal sa pananampalataya, and a question of assurance. Isa dun sa question ay yung tanong na, suppose you were to die today and you were to stand before God and He were to ask you, why should I let you into my heaven? What would you say? So kung ikaw raw ay namatay at haharap ka sa Panginoon at ikaw ay tanungin ng Diyos, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Ano ang isasagot mo? Ayan. Ikaw, ano ang isasagot mo? Sa tanong pong yan, ang karaniwang sagot ng tao, kahit ako naranasan ko yan, minsan pag nakikipag-usap ako at nagsishare ng mabuting balita doon sa ibang tao at tinatanong yung tanong na yan, karaniwang sagot, totoo, hindi ako perfect, pero ginagawa ko ang best na magagawa ko para maging mabuti at maging kalugod-lugod sa Diyos. Siguro sapat na yung para papasukin niya ako sa langit. Okay? Sagot nung iba, sinusunod ko yung 10 utos. Ayan, perfect? Okay? So, wala raw makasunod yan ng ganap o perfecto. Ang sabi naman ng iba, I'm a good person. I'm better than my neighbor. Mabuti akong tao. Okay? Mas mabuti kaysa sa kapitbahay ko. Mandurukot at hindi nagbabayad ng utang. Sabi naman ng iba, I go to church, I pray, I read my Bible. I'm a good Christian. So, yan ang isasagot sa Panginoon. Kaya papasukin mo ako sa iyong kaharian. At sabi naman ng iba, I love Jesus and I will do anything for the Lord. Ayan. So, evaluate natin, nasaan ang ating tiwala sa mga sagot na yon? Diba? Nasa ating sarili. Sisikapin ko ang lahat ng bagay. Ako ay magiging mabuti to enter heaven. So ako, sinusunod ko ang 10 utos. Nagbabasa ako ng Biblia. Ako ay pumupunta sa church. Nagbibigay ako. Nananalangin ako. Mahal ko si Jesus. Ayan, okay. Mas mabuti ako kaysa sa ibang tao. That's not our license.
Kasi tayo pa rin yun. Pagsusumikap natin at kabutihan natin. Diba ang sabi nga natin, our salvation is by the grace of God. We are sinner, we don't deserve heaven, pero niligtas niya tayo. Sa paanong paraan? Dahil sa pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya? Hindi yung pananampalataya sa utak lang, kilala natin ang Diyos, alam natin ang Biblia, pero hindi natin pinagtitiwalaan talaga si Kristo at hindi natin tinatanggap kung sino siya. At hindi lang yung temporal faith. Kailangan lang natin ng Diyos sa panahon ng krisis. Subalit, ang pananampalatayang magliligtas ay inililipat natin ang ating tiwala sa lahat ng pinagtitiwalaan natin para pumunta sa langit patungo sa natapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Yun nga ang essence nitong ating series, Ransom. Ayan. Alipin tayo, bihag tayo, wala tayong magagawa, but Jesus Christ ransom us. Okay? Kaya ang ating tiwala doon sa ginawa niya. At ginawa niya yon dahil Diyos siya. Kaya niyang gawin. We rely on Him. So, faith is our response to God's grace. We believe and rely on Christ's finished work on the cross of Calvary. And to end, why? Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Ayan. Para saan ang kaligtasan? Sabi sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ephesians 2:10. Napakaganda. Bakit tayo iniligtas? Dito po, sa verse 10. Okay? At dito natin mababasa yung good works. So, sabi ron sa verse 8 and 9, salvation is by grace through faith. It is the gift of God, not by works or good works. Of course, not by good works. Kasi kung evil works pa dito, mas lalo na yon. Okay? So, not by our works or good attitude or religion or whatsoever, but pure grace of God. Now, ano ang papel ng good works sa buhay ng bawat sa atin? Ayan. Hindi yan passes para pumunta ng langit. Ayan. Diba yung karaniwang natin, titimbangin ng Diyos yung ating kasamaan at kabutihan. Pag mas mabigat yung mabuti, pupunta tayo sa langit. So again, nasaan yung ginawa ni Kristo sa krus? Okay? Kung nasa kabutihan pala natin. Diba? So walang saysay. Hindi na sana siya bumaba dito kung ang kaligtasan pala natin ay timbangan ng mabuti at masama. Ayan, okay? O sa ating pagiging reliyoso, mapanalanginin, mapagbigay, mapagkawang gawa. None of that. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Tingnan po natin. 4 na bagay dito sa verse 10 na ito, napakaganda. We are His workmanship. Ayan. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So una, embrace mo that you are a masterpiece of God. Ikaw ay obra maestra ng Panginoon. Piruin mo yon mga kapatid. Di ba mamamangha ka na ang isang buhay, isang baby, nilikha ng Panginoon mula sa ang tao. Di ba yung kanyang mata, ipaprocess niya, yung nakikita niya, naaamoy niya, pupunta sa brain, tapos kikilos yung kanyang katawan ayon doon sa dikta ng narinig o nakita. Parang processor ng computer. Oh, what a creation, yung human being. Okay? Pero human being ay special creation niya, different sa ibang nilalang niya. Pero hindi pa yun ang masterpiece. Ano yung tinutukoy niya ritong workmanship? Yung mga iniligtas ng Panginoon. Oo, tao, pero hindi lang ordinaryong tao at hindi lahat ng tao. Pero yung mga Kristiyano na nakaranas ng pagliligtas at ng habag ng Panginoon,
tayo raw ay obra maestra ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga Christian, yung tumanggap ng kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ayan. Workmanship tayo ng Panginoon. Obra maestra ng Panginoon. Work of art. Okay? At what is our purpose? Yung masterpiece na ito, tayo ng mga Kristiyano. Sabi doon yung kasunod na verse, di ba? Created in Christ Jesus to do good works. Ayan. So tayong mga masterpiece ng Panginoon ay gagawa ng mabuti. We are destined to do good works. Ang good works ay hindi passes para pumunta sa langit, pero good works ay evidence of our salvation. Okay? Diba? Pinili na tayo ng Panginoon before the foundation of the world. Okay? And yan ay ang dahilan ng Panginoon. Itinalaga niya na. Nakalagay din yan, di ba doon? Which God prepared beforehand. Okay? So sa umpisa pa lamang, ang layunin na ng Diyos sa atin ay gumawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, ay hindi lamang panlilimos, hindi lamang yung kabutihan na pagiging pilantropo, pero good works in the Bible is glorifying God. Good works is reflecting the character of Christ, that is growing in love, growing in grace, growing in forgiveness, yung reflection of who God is. Kasama na doon yung pagiging generous. Kasama na yung pagiging matulungin. Pero sa kabuuan, representing Christ here on earth. Kaya as a masterpiece of God, and as we display the character of God, ayan, we are doing good. At yan ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. And sa huling bahagi ng verse 10, we should walk in them. Okay? Yan ang bagong buhay natin. Walk is walking in the newness of life. Before we walk in darkness, before we walk as children of disobedience, before we walk as a sinner, transgressor, but now we walk in doing good. We walk in honoring God, glorifying Him, sharing the good news to others. And that's our destiny. God created us for that beforehand. Okay? Kaya embrace natin. Tayong mga niligtas ng Panginoon, mga kapatid, ay para sa kabutihan. Ayan. So, hindi lang magkuya-kuya-kuy at yung tawag dito, malamig na Kristiyano, hindi nag-share ng mabuting balita, okay? Hindi committed sa gawain ng ating Panginoon, hindi nagko-contribute sa cause of Christ. Amen? So, hindi ka lang Kristiyano pag linggo, ikaw ay pinili ng Panginoon para i-reflect yung kanyang glory, magbigay ng kaluwalhatian, yung kanyang nature ay ipakita sa buong mundo so that others will know Jesus Christ. Okay? Yung paggawa ng mabuting yan at yung pagpapakita ng moral integrity at yung pagdidisplay ng character ni Christ ay hindi passes para tayo ay pumunta sa langit. Pero dahil tayo ay ligtas na, it will become natural for us na i-reflect yung character ni Christ, mag-grow sa kanyang mga katangian, ibahagi ang mabuting balita, gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya purihin ang Panginoon. What is salvation? We are saved by grace. Undeserved, unmerited favor. Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I was found. We receive this grace through faith. Faith is not just head knowledge.
faith is not just temporal, but it is trusting Jesus Christ, His finished work on the cross of Calvary. For what purpose? We are God's masterpiece to do good works, to reflect Christ dito sa mundo, upang marami ang magtiwala at magsuko rin ang buhay para sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. So nawa, as we celebrate the Lord's Day at sa nalalapit na mahal na araw, we reflect on the death of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, suko natin ang ating buhay sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Namatay Siya para sa bawat isa sa atin. Kung hindi mo pa pinagtitiwalaan yung natapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, it's not an accident that you are hearing this message this morning. Surrender your life to Jesus. Trust Him 100%. You will experience the miracle of God's saving grace, the miracle of salvation. Let's pray. Lord, we thank you so much, O God, sapagkat minsan pa ay pinaalala mo po sa amin na ang kaligtasan po namin ay hindi sa sarili po naming paraan, lakas at magagawa, subalit sa iyong biyaya. Salamat, hindi kami karapat-dapat, pero naging recipient kami ng walang hanggang pag-ibig mo, ng mayamang awa mo po, Panginoon. You are so generous. And Lord, kami po ay nananampalataya sa iyo. Inililipat namin ang aming tiwala mula sa aming pagiging mabuting tao, sa aming relihiyon, pagtitiwala sa mabubuting gawa namin, sa aming panalangin at mga religious activity and obligation. Doon lamang ang aming tiwala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay para sa amin. Lord, tinatanggap ka namin bilang aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Salamat, ikaw ay namatay para kami ay mabuhay. Salamat sa dugo mong tumigis upang mapatawad ang aming kasalanan. Mula ngayong araw, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sapagkat kami na nakatanggap ng iyong biyaya, Panginoon, ay bibigyan mo ng kapangyarihan, grasya pa rin, upang mamuhay ng kaaya-aya, karapat-dapat sa iyo. Luluwalhatiin ka, gagawa ng mabuti, sapagkat ito ang resulta ng kaligtasan na meron kami. Pinupuri ka namin at dinadakila, pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. And be a blessing.